Kushkelebsis, Uzbekistan ga. Hello, hello, it's Megan Boney. This time we're heading to my third Central Asia country, Uzbekistan. Tara, rampa tayo. Ayan, nasa taxi na ako papuntang airport. 11:40 yung flight ko, 9 AM na. And ayun, ang dami kong namit na Filipino dito sa Bishkek. Alam nyo yung exotic country, tapos may mga Filipino ba? Ang mga Filipino kahit saan, no? May namit akong trans model siya sa Pinas. Nagta-travel din siya. Nauna siya sa Uzbekistan at Tajikistan. So binigay niya sa akin yung SIM card niya. Kasi yung mga SIM card 30 days, tas mahal. Tapos binigyan niya ako ng tips. Kasi parehas kami ang eksena na nagpapanglalaki pag nag-enter ng immigration. Tapos may dalawa din kaming na-meet na Filipina kagabi. Isa galing India, isa galing Dubai. So ayun, mabilis na ako dito sa Bishkek. Pero kung may chance lang ako, marami akong oras, tatagalan ko dito yung stay ko. Kasi hindi naman siya kamahalan. Tsaka so far naging safe naman yung stay ko dito. May mga konti-konting scam lang ng mga taxi driver. Alam mo yung pag nag-book ka kasi ng Yandex, may 3 minutes na time nagwa-waiting yung driver. So kailangan mong puntahan agad kung hindi may extra charge. Yung mga ibang driver nag-i-stop sila sa malayo. Na-experience ko yon. So far card lang naman ginagamit ko, hindi pa naman sumapply sa Yandex. And ayun, excited ako pumunta ng Uzbekistan, pang number 23 country ko. Linaban ko talaga yung mga istan-istan. So ang airline ko, TestJet, walang check-in online, so doon ako mag-check-in, kaya nagahan ko. Malapit lang naman yung airport, 20 to 30 minutes. So ayan, dito na ako sa airport sa Bishkek and sa Manas International Airport. Malit lang naman yung airport nila, mga 20 to 30 minutes yung travel time. And ang haba ng pila pa Uzbekistan, wala kasing online check-in. So ayan, nalito ako sa pilahan sa boarding. May panglalaki tsaka babae kasi. Tapos ayun, doon ako sa may babae pala pumila. Ganito na itsura ko, pero pasok naman ako sa pangbabae. Nakakaloka sila, buti tinignan yung passport ko. So ayan, wala pa kaming boarding gate. Ito na ako sa Manas International Airport papuntang Tashkent, Uzbekistan. And may mga ref magnet pala dito eh. Nahagard ako maghanap sa Osh Bazaar, pero meron sa airport 300 soms. Mas maganda rin, para siyang almost 200 pesos. At least nakabili na ako ng ref magnet dito sa Kyrgyzstan. So 11:40 pa yung flight namin, wala pang gate number. And waiting muna ako, may mga malit lang yung airport nila. Ayan, bumili ako ng tea, 150. Inubos ko na yung natira kong soms. Tapos itong massage, 20 soms. Saktong-sakto kasi 170 natira. So ito, 150. Tapos yung pamassage is 20 soms. Maliit lang pala yung airplane na sasakyan namin pa Tashkent. TestJet. 6,000 ko nakuha. See you, Uzbekistan! Ayun, nakapasok na ako dito sa Uzbekistan. Smooth lang yung pagpasok ko, wala nang tanong-tanong. Binigay ko agad yung visa ko, naka-print out. Tapos sa babae ako pumila para baka hindi masyadong mahigpit. So inihintay ko yung aking luggage. Yan, nandito na ako sa Uzbekistan, may number 23 country. And smooth naman yung pagpasok ko, wala na masyadong tanong-tanong ang immigration officer. Pinakita ko agad yung visa ko na naka-print. Tapos nag-bonnet ako, tinali ko yung hair ko kasi ito yung pinaka-conservative sa mga stand na pupuntahan ko. Yung si Kazakhstan kasi, Almaty tsaka Bishkek, mas open sila. So mas dito, medyo kailangan kumalma tayo. Pero so far okay naman. And ayun, so magbubook ako ng Yandex kasi yung check-in time is 2 PM pa.
So ayan yung kanilang flag. And hahanapin ko muna kung saan pwede mag-book ng Yandex. Ayan, waiting na ako sa aking comfort taxi sa Yandex. Ang mura lang ng taxi ha. Ang mura lang ng taxi, 100 plus lang yung comfort. So hinihintay ko na siya. Tatlo kasi merong carpool, economy, bago comfort. So far, ito na ata, YC 01R. No. Nakasakay na tayo ng Yandex. Ang point talaga ng Yandex, no? Kasi sa Kazakhstan, Kyrgyzstan, tsaka Uzbekistan, isa lang yung app. So napaka-convenient. So yun, nasa taxi na ako. Gözün sevgin aşıklarga ders buladı. Yaxshi ko'rsam nima qipti, yaxshi ko'rsam Nomam qarib. Ayan, binaba na ako sa Chorsu Bazaar. Paghahanap muna ako ng pag-withdrawan. Tapos, bibili siguro ng ref magnet kung may makita ako. Kung anong mga eksena dyan. And then, 2 PM pa kasing check-in. Anong oras na ba? 1 pa lang ata. And baka bili ako ng food. Chorsu Bazaar. So ito na yung Chorsu Bazaar. Sana may ATM dyan kasi wala akong cash. Makakasurvive naman tayo sa Yandex kasi may internet tayo. Makakapunta tayo sa mga destination. Pero in terms of pagkain, kasi diba, kwan yan, mga cash yan, market to eat. So kailangan ko ng cash. And sana may ATM sa loob. Yan. Naloka sila at naka-luggage ako. Ay, ito yung sikat na tinapay. Oo. Sikat na tinapay yan eh. ATM dito. Sa loob ko. May ATM naman akong nakita oh. Tinuro lang nung nagtitinda kasi nagtanong ako. Pero tingnan natin kung mayroong 6 digits pin to. So ayan, withdraw tayo dito sa ATM dito sa Orient Finance Bank. So meron silang 6 digits pin. So meron naman pala dito, hindi mahirap mag-withdraw ng cash. Nasa Chorsu Bazaar ako. And gutom na ako, bibili ako ng tinapay na malaki. Try natin yun. So ayan, 200,000 som. Yun lang yung withdraw ko. Parang wala pang 1,000 yun. Hindi ko pa chinek kung magkano yung sa GoTyme. Pero mura lang. Ang daming zero naman ng pera dito. So bibili tayo ng pagkain. Tubig. Ayan. Bago tayo pumunta sa accommodation. Ayan, bumili na ako ng tinapay. 5,000 som. Mura lang yun. Hindi ko pala convert pero mura lang yun. Ramat. Ayan, palabas na tayo. Ayan, kinonvert ko na tong tinapay na ang laki-laki. Parang 23 pesos lang pala yung 5,000. So mura lang siya dito. Mura lang sa Uzbekistan. Marami din palang mga ATM sa labas. So ito ating main gate. Pero may mga pulis kaya hindi ko na bibidyohan. Ayan, ito pala yung accommodation ko sa Tashkent, Uzbekistan. So, hindi na ako lumabas. Ayan, bedroom. May pasalamin. Kaliligo ko lang. Ayan, tapos CR. Ayan. Walang bidet dito. Tapos yan. Second floor siya. Alas 6 na and madilim pa at wala pang tao sa labas. So bali, maaga ako gumising kasi yung train na binook ko sa 12 Go is 8:40 AM and sa North Station siya. So kailangan ko pumunta doon before mag 8 AM para sure na sure.
Kasi bayad na yon. Pag na-miss mo, di wala nga. Pupunta pala ako ng Samarkand. Yun yung isang sikat na puntahan dito sa Uzbekistan. So, ayan. I'm so excited! This is just the beginning of my Uzbekistan adventure. This country is super affordable, and as a trans woman, I felt safe. They see me simply as a woman. I have more adventures to share from Uzbekistan, so see you in my next vlog. Thank you so much for watching. Spasiba, Rahmat, and bye for now.